Magandang araw po sa lahat at sa oras na ito ay mayroon akong ibabahagi sa inyo patungkol po sa bagong pangalan na Hesus Kristo. Ang bagong pangalan na Hesus Kristo ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. Yun po ay naging katuparan sa nakasulat sa Biblia. Mula sa Isaiah chapter 62 verse 2, nung hindi pa isinilang si Hesus Kristo o hindi pa isinilang ang Misaya o ang ating manliligtas, ay sinabi na po ng ating dakilang Diyos Ama na siya ay tatawagin sa bagong pangalan. So, ang nakasulat sa Isaiah chapter 62 verse 2 ay nagkaroon ng katuparan sa kapanahonan ito. Kaya magandang araw po sa ating lahat at sa inyong lahat na taga-subaybay. Sa oras na ito, ang ating maging tatalakayin ay patungkol po sa bagong pangalan ni Hesus Kristo. So, inumpisahan ko po na patungkol sa bagong pangalan ni Hesus Kristo. At pangalawang tatalakayan po natin sa oras nito ay patungkol po sa pangalan ng iglesia na itinatag ni Hesus Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18. At sa pangatlo na ating tatalakayin ay patungkol po sa doktrina sa iglesia na itinatag ni Hesus Kristo. Ayon po sa Matthew chapter 16 verse 18 na itatag niya ang kanyang iglesia. So ang pangalan ng iglesia na yon ay ang pinili nga nasudluwas ug gipahuli. So ang pangatlong tatalakayan po natin ay patungkol po sa doktrina. Kung ano po ang mga doktrina na napaloob sa iglesia ni Hesus Kristo na katuparan sa Matthew chapter 16 verse 18. At ngayon, magandang oras po sa ating lahat at sa inyong lahat na tagal-subaybay. Ang mabuting balita ngayon na ibabahagi po natin ay yung ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos Ama patungkol po sa bagong pangalan. So, ipinahayag po ng ating dakilang Diyos Ama, Almighty God Father, the Creator, na patungkol po sa bagong pangalan ni Hesus Kristo ay pinahayag niya sa akin. So katuparan po yan sa John chapter 14, na nakasulat po sa verse 21 na ang Ama mismo, ang anak, na magpapahayag po sa atin. So, okay, ipagpatuloy po natin ang ating tatalakayin. Pinapasalamatan ko po lahat, na lahat ng ating mga subscriber, viewers, followers, at lahat ng tagasunod o taga-subaybay. Magandang araw po. So, marami pong salamat at sa lahat-lahat, At ngayon, ang ating naumpisahan, ituloy po natin na si Hesus Kristo ay may bagong pangalan. Ang bagong pangalan ni Hesus Kristo ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. So, hindi po nakasulat sa Biblia, litra por litra, ang Paulino Zamora Agapay. Pero ang Almighty God Father mismo ang nagpapahayag kung ano ang bagong pangalan ni Hesus Kristo. So, sa pagkangayon, sa hindi po nakakaalam, ngayon, oras nito ay ito ay tamang panahon at tamang oras na maihayag sa inyo sa buong sanglibutan na ang bagong pangalan ni Hesus Kristo ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. Amen, So, yun nga, Isaiah chapter 62 verse 2, nung hindi pa sinilang si Hesus Kristo, siya ay pinaglaanan na, Siya ay talagang nakatakda na siya ay tatawagin sa bagong pangalan. So, ito po ay sinusuportahan din ni Jesus Christ sa Revelation chapter 3 verse 12 na sabi ni Jesus Christ sa Revelation chapter 3 verse 12 sa kahuli-hulihang talata o sentence, nandoon po na nakasulat na sabi niya, I will write upon him my new name. So, amen. So, ang tanong doon, ano po ba ang bagong pangalan ni Hesus Kristo? Yun. Okay. Ang bagong pangalan ni Hesus Kristo sa mga hindi nakakaalam ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. Yun po ay una po nating tinatalakay ang bagong pangalan ni Hesus Kristo, na mayroon palang siyang bagong pangalan. So, itong narinig ninyo ngayon, ito po ay nagmula sa Holy Scripture o Holy Bible. So, ito po
ang mga katuparan sa mga nakasulat sa Biblia na hindi pa nagkaroon ng katuparan. So yung mga gaya ng Isaiah chapter 62 verse 2, ito po yung katuparan ngayon. Sa Revelation chapter 3 verse 12, I will write upon him my new name. Ito po rin ang katuparan ngayon. Ang bagong pangalan ni Jesucristo ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. So, yun lang po ang aking mga talata na ibabahagi sa pagkangayon. Pero sa mga nais po magtanong patungkol po sa bagong pangalan, mag-comment lang po kayo para mabigyan po natin ng linaw na patungkol po sa bagong pangalan na Jesucristo. Baka mayroon kayong mga iba't ibang katanungan o uri ng mga katanungan na nabubuo sa inyong kaisipan mula nung narinig ninyo ang bagong pangalan ni Jesucristo na si Santo Papa Paulino Zamora Agapay na siyang katuparan sa nakasulat. So yun po, ang una po nating tinatalakay ay patungkol po sa bagong pangalan ni Jesucristo. So patungkol po naman doon sa mga bakit ako nakaalam. Actually, according to the Holy Bible, nandyan po talaga nakasulat na yun ay given ng ating dakilang Diyos Ama. Yun po ay binigay o ipinahayag ng dakilang Diyos Ama sa mga pinagkalooban niya. So, isa ako sa mga pinagkalooban. No? Yun. So, dahil ako po ay pinagkalooban nating dakilang Diyos Ama, dahil sabi pa sa nakasulat, walang ibang nakakaalam. Kahit ang anak, hindi niya alam. Pero, ang nakakalam ay ang Diyos, ang Almighty God Father, okay, the Creator, no? Ang Ama. No? So, siya po ang nagbigay kaloob sa akin na malaman ko po na ang bagong pangalan ni Jesucristo ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. So, yun po. So, sa mga mayroon pang mga katanungan patungkol po dito sa bagong pangalan, huwag kayong mag-alala. Magbigay lang kayo ng comment o mga katanungan para mabigyan po natin ng tamang sagot o malinaw o linaw na kasagutan sa inyong mga katanungan. So, ang mahalaga ngayon ay naibahagi po natin ang bagong pangalan ni Jesucristo na iyon po ang katuparan sa nakasulat sa Biblia. So, ang lahat niyo narinig ngayon ay according po to the Holy Scripture, to the Holy Bible. So, yun po. Iyan po ang mga nakasulat at nagkaroon ng katuparan sa panahong ito. So, bago po niyo kalimutan, ang bagong pangalan ni Jesucristo ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. At kung mayroon kayong mga katanungan, yun na yun. No? Na maglaan kayo ng comment, i-type lang ninyo dyan para mabigyan po natin ng tumpak at malinaw na kasagutan. So, yun ang una nating tinatalakay patungkol po sa bagong pangalan ni Jesucristo. Okay, amen. So, ngayon, dito naman tayo sa pangalawa nating tatalakayin ay patungkol po sa Iglesia. Ang pangalan ng Iglesia na itinatag ni Jesucristo sa kanyang bagong pangalan. So, ang Matthew chapter 16 verse 18, sabi ni Jesus Christ, I will build my church. Okay. Sinabihan po niya si Pedro. So, si Pedro ay sinabihan niya na I will build my church, no? Sa ibabaw ng batong ito. Oh, okay. So, ano po ba ang pangalan ng iglesyang yun? Okay. Ang ibig sabihin po sa iglesia, yung mga taong nagkakatipon ngayon ay pangalanan po na ang piniling nasod, no? Ang pangalan ng iglesia na itinatag ni Jesucristo na sa kanyang bagong pangalan ay ang pinili nga nasod gilwas o gipahiuli. So, yun po ang nagbagandang balita patungkol po sa iglesia na itinatag ni Jesucristo sa kanyang bagong pangalan. So, ulitin ko po, ang pangalan ng iglesia na katuparan sa Matthew chapter 16 verse 18 na sabi ni Jesus Christ, I will build my church. Ang pangalang ito ay ang pinili nga nasud gilwas og gipahiuli. Amen. So,
Kung mayroon po rin kayong katanungan patungkol po sa pangalan ng iglesia na itinatag ni Hesukristo, so makikita po ninyo dyan sa aking likuran na ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli. Kung tingnan pa nyo, God's government begins its rule. So, dito po natin malalaman ang pangatlo nating tatalakayin patungkol po sa doktrina. Yon. So, ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli, dito po napaloob ang totoong doktrina, ang tunay na doktrina, ang doktrina ni Hesukristo doon sa Israel na hanggang ngayon ay dito sa Pilipinas, no? So yun po. So doon sa Israel, ang pangalan niya ay Jesus. Dito naman sa Pilipinas, ang bagong pangalan ni Hesukristo dito sa Pilipinas ay si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. So dito, yung sinabi ni Hesukristo, I will build my church. Pedro, I will build my church also sa ibabong sa batong ito. No? Itatag ko ang aking iglesia. Okay? Ito po ang pinili nga nasod giluwas o gipahuli. So, dito na po yan sa Pilipinas na ilagay. No? Ang Pilipinas po, ang kaloob ng Panginoon o ang kanyang kalooban ay nangyayari po dito. Dito po niya itinatag ang kanyang iglesia sa Pilipinas. Ang pangalan ng iglesia yon ang pinili nga nasod giluwas o gipahuli. So kung mayroon kayong mga katanungan patungkol po sa iglesia na itinatag ni Hesukristo, yun po. So yun na po yun sa ang doktrina ngayon, no? Sabi ko nga naman, ang pangatlo nating tatalakayin ay patungkol po sa doktrina. So ang doktrina po ay naglalaman nito ay God's government begins its rule. So yun po ang nilalaman na doktrina sa loob ng iglesia na ang pangalan ay ang pinili nga nasod giluwas o gipahuli, founded by the new name of Jesus Christ na si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. So ang doktrina ito ay ito nga naman, okay? Pag-ibig, love, okay? Ano po ang mayroon sa pag-ibig or love? Ang nandyan po sa love ay thou shall not kill. No? So nandyan na po lahat yan, no? So ang pag-ibig, pag nagkaroon ka ng love, hindi ka makagawa na kapahamakan sa iyong kapwa at hindi ka rin makagawa na makapahamak sa iyong sarili. Yun ang love, no? Na hindi ka makapahamak sa iyong kapwa at hindi ka makapahamak sa iyong sarili. Yun ang totoong love mula sa ating Diyos na kailangan mapaloob sa iglesia, no? Yun ay doktrina. So, yan ang mga isa sa mga doktrina sa iglesia na itinatag ni Jesus Christ sa kanyang bagong pangalan na si Santo Papa Paulino Zamora Agapay, na ang mga doktrinang yun ay yun ang nilalaman sa iglesia. So, ano pa? Sabi niya kay Hesukristo, kung nababasa niyo sa Biblia, sabi niya, ilang bisis ko ba papatawarin ang aking nagkakasalang kapatid? O sino mang nagkakasala, no? Sabi niya, 7 beses lang ba? No? Sabi ni Jesus Christ, hindi ko sinabi. No? Hindi na sinabi na 7 beses lang, kundi 70 times 7. Yun ang kapatawaran na nilalaman na sa iglesia. Yun po ang doktrina na nasa loob ng iglesia ni Hesukristo. So, 70 times 7. So, sa mga nagbabasa ng Biblia, alam niyo yung kung saang mga verse na yan. No? So, mayroon tayong mga... So, 70 times 7, so naging 490 kapag patawad ang mangyayari po. So, sa mga iglesia na mayroon mga nagre-reject, yung mga itinakwil, yun ay labag po sa doktrina sa ating manliligtas, no? Sa ating Savior na si Jesus Christ. So, sa lahat ng mga naniwala kay Jesus Christ, dapat walang ganun na pag nagkakasala o nagkakamali ang kanilang member ay itinakwil agad. So, labag po yan sa doktrina ni Hesukristo.
So, yun po ang 490 ka pagpatawad. So, nandun po yan sa 70 times 7. So, lahat ng mga pastor na nakakarinig ngayon at lahat ng mga nagbabasa, no? Mga press, no? Mga CFD o Seventh-day Adventist o anuman, elders, no? Mga kabrad, no? So, yun po ang doktrina na nilalaman sa iglesia na itinatag ni Hesukristo base po sa Matthew chapter 16 verse 18. So, yung pangatlo nating tinatalakay ito patungkol po sa doktrina. So, ngayon dahil po nandun na po tayo sa doktrina, dito na po tayo sa mga kayamanan ng Panginoon, kagaya ng love offering, kagaya ng tithe, 10 bahagi, may mga ambagan, no? Yun po ay hindi lang isa o si father lang o si pastor lang ang pwedeng makagamit niyan, kundi yun po ang katuparan sa Acts, no? Acts chapter 4 verse 32 na ang kailangan ang lahat ng kayaman ng Panginoon ay napag-isahan na, no, sa pangkalahatan yan, hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, hindi lang sa kanya, kundi yun ay para sa lahat, no? Sa anong paraan? So nagkaroon ng mga hospital ngayon, may mga private school na nabubuo dahil sa mga love offering, may mga hospital na nabubuo, nabibuild dahil sa mga tithes o anumang uri ng ambagan patungkol po sa iglesia. So dapat yan ay maging libre, no? Libre po sana lahat yan. So yun po ang mga doktrina na sa loob ng iglesia ni Hesukristo. Pag wala ang ganyang mga doktrina sa loob sa inyong iglesia, sa madaling salita, hindi po yan ang itinatag ni Hesukristo. Dahil ang itinatag ni Hesukristo ay dinadala ito sa bagong pangalan ni Hesukristo na si Santo Papa Paulino Samora Agapay. At ang iglesia na itinatag ni Hesukristo sa bagong pangalan ay ang pinili nga nasud giluwas ug ipahuli. Kaya yung iglesia na yung kinabibilangan ngayon ay hindi po yan ang itinatag ni Hesukristo. So, yun po ang malinaw at tapat at totoong mabuting balita para sa lahat, no? So yun po ang patungkol sa mga doktrina, no? So lahat ng love offering, tithes o anumang kayamanan na napalob sa iglesia ay kailangan para po yan sa lahat. Kaya sabi nga ni Pedro, sabi ni Jesus Christ kay Pedro, sabi niya, Pedro, minamahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, oo, mahal kita. So, pangatlong beses niya yan inuulit. Pangalawa, sabi na naman niya, Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi niya, oo, iniibig kita. So, sabi nga naman ni Jesus Christ, alagaan mo at pakainin mo ang aking mga tupa. So, yun ang mga doktrina na nasa loob ng iglesia. At kung napansin nyo sa Matthew chapter 25, mayroon din dyan na ang mga nagugutom, pakainin. Ang mga nauuhaw ay paiinumin. At ang mga walang-wala, bibigyan. So, yun po ay napaloob sa iglesia na itinatag ni Hesukristo. So, yun po ang katotohanan na mabuting balita na ibinahagi ko po sa inyo mula sa bagong pangalan ni Hesukristo na si Santo Papa Paulino Samora Agapay, according to the Holy Bible, according to Holy Scripture, no? Yun po ang katuparan. Pangalawang tinatalakay natin ay patungkol po sa iglesia. So ang pangalan na itinatag ni Hesukristo na iglesia ay ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli, katuparan sa Matthew chapter 16 verse 18. At ang pangatlo natin tinatalakay ay patungkol po sa doktrina. So yun po, God's government begins its role. So yun po ang kumikilos na doktrina sa loob, no? So pag-ibig, ang lahat ng kayamanan na paloob sa iglesia ay kailangan sa lahat, no? So yun. So hindi wala rin sa doktrina sa Panginoon na itatakwil ka. So yun po. So ngayon po ay narinig po ninyo
ang mabuting balita na itong balita na ito hindi para sa iyo lang, kundi para sa lahat sa buong sanglibutan, na malaman yung lahat na si Santo Papa Paulo sa Mura Agapay ay siyang bagong pangalan ni Jesucristo according to the Holy Scripture, no? Yun po ang katuparan. At ang Matthew chapter 16 verse 18, na yun po ang katuparan ay ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli na sa bagong pangalan ni Jesucristo, na ang iglesia na kanyang itinatag. At ang mga doktrina na yan ay ang God's government begins its rule, na yun po ang pangatlo nating tinatalakay na katuparan po sa doktrina ni Jesucristo na napaloob yan sa iglesia. So, wala po kayong makikita ang iglesia na ganyan, kundi dito lang ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli, ang bagong pangalan, Santo Papa Paulo sa Mura Agapay. Ang pangalan ng iglesia na tinatag ni Jesus Christ ay ang pinili nga nasud giluwas ug gipahuli, at ang doktrina, no, pangatlo ay ang doktrina, yun ang God's government begins its rule. So yun po ang mga palatuntunan o mga doktrina sa loob ng iglesia, na ibigin mo, no, mag-ibigan, na love, pagmamahal, no, pagmamahal, pag-iibigan. So Roma 2:11, ang Diyos walay pinalabisog, yun, welcome po lahat. So sa lahat ng mga naniwala kay Bathala Allah, Jaya Baswa Yawi, Adonai Elohim Yeshua, Apo Asog, Apo Bagulang, Apo Gumulang, Apo Uwa, Apo Ha, God Lord Jehovah nga Diyos, Señor Jesus Emmanuel, Santo Papa Paulo sa Mura Agapay, Yabaswa Yeshua Elohim, na pangalan ng nag-iisang Diyos, no? Sa iba't ibang lingwahe, yun ang katawagan. No? Okay. Ang mahalaga ngayon ay naibahagi ko po sa inyo ang bagong pangalan ni Jesucristo, na si Santo Papa Paulo sa Mura Agapay. At ang pangalawa, ang iglesia sa Matthew chapter 16 verse 18, na itinatag ni Jesucristo sa bagong pangalan, ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli. So, wala po sinasabi diyan sa bagong pangalan, pero yung sinasabi diyan na I will build my church. So si Jesucristo mismo ang magbe-build, no? So ito, ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli ay siyang binibuild ni Jesucristo. Okay. At pangatlo, ang mga doktrina. Yun po ang mga doktrina, no? Okay, at saka sa mga mayroon tayong mga katanungan patungkol sa inyong narinig ngayon, welcome po kayo magtanong. Welcome po kayong kahit ano pong uri ang inyong katanungan patungkol po sa inyong narinig, i-comment lang po ninyo sa ating comment section, dahil bigyan po natin ng kasagutan, linaw, na mga maging satisfied kayo, no, sa mga maging kasagutan sa inyong katanungan. So marami pong salamat. So purihin ang ating dakilang Diyos Ama sa bagong pangalan ni Jesucristo, na sa Israel ay tinatawag natin Jesucristo ang manlilitas, at dito sa Pilipinas ang bagong pangalan ni Jesucristo ay si Santo Papa Paulo sa Mura Agapay. Amen.